Noong ika-16 na siglo, isang monarko ang namuno sa imperyong sumasaklaw sa iba't ibang kontinente, may kontrol sa malaking hukbo at napakayaman. Si Haring Felipe Ikalawa ng Espanya ay naging pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo sa kasagsagan ng kanyang paghahari. Ngunit sa likod ng lakas ng kanyang imperyo ay may mas marupok na kwento. Ang kanyang mga pag-aasawa na ginawa para sa alyansa at dinastiya ay paulit-ulit na tinatakan ng pagkawala. Ang apat na reyna ay maghahati sa korona pero walang mabubuhay ng lampas sa kanya. Kilalanin natin ang mga naging asawa niya at ang kanilang malulungkot na kapalaran. Bago natin pag-usapan ang mga asawa niya, kilalanin muna natin si Philip. Ipinanganak siya noong ika-21 ng Marso, 1527 sa Palacio de Pimentel sa lungsod ng Valladolid sa Espanya. Panganay siya ni na Emperador Charles ang ika-5 ng banal na Imperyong Romano at Isabela ng Portugal. Sa panahong ito, si Charles ang ika-5 ay isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa Europa. Naging hari siya ng Espanya noong 1516 pumalit sa ina niyang si Joanna ng Castile. Noong 1496 pinakasala niya si Philip ang makisig mula sa pamilya ng Habsburg, isang dinastiyang namunyo sa Austria. Dahil dito, sina Charles ang ika-5 at anak niyang si Philip ay naging bahagi ng pamilyang Habsburg. Ang ugnayang dinastiko at impluensyang pampulitika at suportang pinansyal ang nagpatibay sa pagkahalal ni Charles bilang emperador ng banal na Imperyong Romano noong 1519. Kaya bukod sa pamumuno sa Espanya, kontrolado rin niya ang malaking bahagi ng Italia, buong Low Countries at siya rin ang sentro sa politika ng Alemanya bilang emperador ng banal na Imperyong Romano. Kontrolado rin niya ang unang pandaigdigang imperyo na may malalawak na teritoryo sa Amerika at kalaunan sa Pilipinas at Asya. Ang pagagos ng ginto at pilak mula Amerika pagkatapos sakupin ang mga Aztec at Inca ang nagpatibay sa Espanya bilang pinakamayamang bansa noon. Bilang tagapagmana ng malaking imperyo, si Felipe ay tumanggap ng pinakamahusay na edukasyon at sinanay sa wika, pamamahala at pamumuno mula pagkabata. Kahit saklaw ng pamumuno ni Felipe ang iba't ibang kontinente, mas malapit ang loob niya sa Espanya at doon siya komportable. Bata pa lang si Felipe, kilala na siya sa pagiging seryoso at disiplinado at maagang nahilig sa kaayusan at tungkulin. Bagamat mas mahinhin kaysa palakaibigan, magalang at mahinahon pa rin siya. Noong kanyang kabataan, itinuturing ding gwapo si Felipe at dahil sa lahat ng katangiang ito, halos lahat ng maharlikang pamilya sa Europa ay sabik na ipakasal ang isa sa kanilang mga anak na babae kay Felipe. Di nagtagal, napili ang mapalad na magiging asawa. Si Maria Manuela ng Portugal ang unang asawa ni Felipe. Siya ang anak ni Haring Juan ang ikatlo ng Portugal na namuno sa maliit na kaharian ng Iberia mula 1521 hanggang 1557. Ipinanganak si Maria noong Oktubre 1527 sa Coimbra, 5 buwan matapos si Philip. Ang kanyang ina ay si Catalina ng Espanya, kapatid ni Carlos Tapinde at tiyahin ni Felipe. Dagdag pa, ang ina ni Felipe na si Isabela ng Portugal ay kapatid ni Juan III, kaya tiyahin ni Maria si Isabela. Medyo nakakalito ito, pero para gawing simple, sina Felipe at Maria ay magpinsang buo sa magkabilang panig. Noong panahong ito, umuunlad ang Espanya at Portugal bilang pandaigdigang kapangyarihan. Nakita ng mga pinuno ang kasalang ito bilang paraan upang lalo pang mapaglapit ang dalawang kaharian, matiyak ang katatagan sa tangway ng Iberia at mapanatili ang kapangyarihan, yaman at impluensya sa loob ng pamilya. Kaya naman, sa kabila ng kanilang napakalapit na ugnayan sa dugo, sina Felipe at Maria ay ikinasal sa edad na 16 noong ika-12 ng Nobyembre, 1543 sa isang napakagarbong seremonya sa Salamanca. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Noong taglamig ng 1544, kumalat ang balita sa korte na buntis si Maria kaya nagdiwang sila dahil tiyak na ang tagapagmana. Nagtagal siya ng ilang buwan sa palasyo ng hari sa Valladolid at noong Hulyo 8, 1545 nanganak siya ng anak na lalaki, si Carlos. Ang saya ay agad na palitan ng trahedya. Si Maria ay nagkaroon ng matinding komplikasyon pagkatapos manganak at nagsimulang magdugo. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, siya ay namatay makalipas lamang ang 4 na araw. 17 lang ang edad niya. Para kay Felipe Ikalawa ng Espanya, ang kasal ay nagbigay ng tagapagmana, ngunit sa napakalaking kapalit. Hindi siya nag-asawa muli sa loob ng 10 taon pero nagkaroon siya ng mga kalaguyo at kahit hari na siya, may mga kirida pa rin siya bukod sa mga reyna. Dahil isa pa lamang ang tagapagmana at bata pa si Philip, kailangan muling mag-asawa ni Philip.
Ang pagpili niya ng bagong asawa ay naging mas makapangyarihan at kontrobersyal kaysa inaasahan ng lahat. Pinakasalan ni Felipe si Maria Tudor, anak ni Haring Enrique ang ika-8 at Catalina ng Aragon. Ipinanganak siya noong ika-18 ng Pebrero 1516 sa palasyo ng Plasencia sa Greenwich, Inglaterra. Bilang bata, si Maria ay isang prinsesang napakalaki ng potensyal at may mahusay na pinag-aralan, may tiwala sa sarili at paborito ng ama. Ngunit lahat ay nagbago nung bata pa siya. Sa edad na 10 ni Maria, nahumaling si Enrique kay Ana Boleyn at mas naging desperado para sa lalaking tagapagmana. Kaya, nang tumanggi si Papa Clemente ang ika-7 na ipawalang bisa ang kasal ni Enrique kay Catalina, nagalit si Enrique at kumala sa Roma, hiniwalayan si Catalina noong 1533 at idiniklara si Maria na ilehitimo. Itinaboy at inihiwalay sa kanyang ina, nagulo ang mundo ni Maria. Ang karanasang iyon ang nagpalakas ng kanyang pananampalatayang Katoliko at ugnayan sa lahing Kastila, lalo na sa suporta ng mga diplomatong Kastila noong kanyang pag-iisa. Sa panahong ito, namuhay si Maria ng isang payap at madalas ay mahirap na buhay. Madalas siyang magkasakit dahil sa hindi regular na regla at depresyon at kalaunan ay napilitang siyang maglingkod sa sambahayan ng nakababatang kapatid niya sa ama na si Elizabeth ang una. Pinilit siyang sundin ang reformang panrelihiyon ng ama. Noong 1536 nagkasundo si Maria at ang ama niya at pinayagan siyang bumalik sa korte. Ngayong papasok na siya sa edad 20, napunta ang atensyon sa kanyang pag-aasawa. Mabilis niligawan siya ni Felipe ng Neuburg pero dahil isa siyang tapat na Lutheran, hindi katanggap-tanggap ang panliligaw niya. Noong 1539 binuksan ang negosasyon para ipakasal si Maria kay William, Duke ng Cleves, isang kasunduang itinuturing na angkop sa edad at katayuan, ngunit muli nauwi sa wala ang panukala. Hindi siya naibalik sa linya ng pagmamana hanggang huling taon ng paghahari ni Enrique ang ika-8 kahit opisyal na ilehitimo pa rin siya. Noong 1547 namatay ang kanyang ama na si Enrique ang ika-8 at pinalitan siya ng nakababatang kapatid niya sa ama na si Eduardo ang ika-6 bilang hari. Noong 1553 malubha na ang kanyang karamdaman. Alam niyang si Maria ang susunod at babawiin nito ang mga reformang protestante, kaya tinangkang alisin niya si Maria sa pagmamana. Hindi ito natagumpay at naging reyna ng Irlanda at Inglaterra siya noong Hulyo 1533. Sa edad na 37, kinaharap ni Maria ang matinding presyon na patatagin ang kanyang trono at magkaroon ng tagapagmana bago siya mapalitan ng kapatid na si Elizabeth ang una. Para kay Maria, mahalaga ang isang malakas na alyansa para sa kanyang posisyon at sa kinabukasan ng Inglaterra kaya nilapitan niya ang mga Habsburg. Kaya nagpasya siya. Pipili niyang pakasalan si Felipe Ikalawa ng Espanya. Napagkasunduan ang kasunduang ito at naganap ang kanilang kasal sa Winchester Cathedral noong ika-25 ng Hulyo, 1554, ilang araw lamang matapos ang kanilang unang pagkikita. 27 siya, 38 naman siya. Isang kakaibang kabaliktaran sa mga kasal ng maharlika noong panahong yon. Wala silang parehong wika kaya nag-usap sila gamit ang halo ng Espanyol, Pranses at Latin. Hindi na nakagugulat na magpinsan din ang bagong kasal. Si Catalina ng Aragon, ina ni Maria, ay anak ni Reyna Isabela ng Castile at Haring Fernando ng Aragon, ang mga pinunong nagbuklod sa Espanya noong huling ika-15 siglo. Apo sa tuhod ni Fernando at Isabela, si Felipe, kaya siya ay pinsan sa unang antas ni Maria, ngunit may isang henerasyon ang pagitan. Bago ikasal sina Maria at Felipe, napagkasunduan ng isang di pangkaraniwang kaayusan kung saan magiging kapwa pinuno sila ng Inglaterra. Hindi pa nagkaroon ng Inglaterra ng isang hindi mapag-aalinlanganan ng reyna na namumuno noon at hindi malinaw kung anong posisyon ang hahawakan ni Felipe. Sa halip na maging konsorte o asawa ng monarko na walang kapangyarihang mamuno, naging hari si Philip na may tunay na kapangyarihan. Isang bagay na labis na kontrobersyal sa Inglaterra kung saan natatakot ang mga maharlika at politiko na baka mapasama ang Inglaterra sa lumalawak na imperyo ng Espanya bilang isang kahariang sakop lamang. Nagkaroon din ng ibang problema ang kanilang kasal. Si Maria ay nasa huling bahagi na ng kanyang 30s at mabilis nang nauubos ang oras dahil papalapit na siya sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng kakayahang magkaanak. Muhang nabuntis agad siya matapos pakasalan si Felipe, ngunit nakunan siya kung totoo ngang nabuntis siya. Hindi pa rin alam ng mga historiador ang tunay na nangyari noong 1555. Ang pinakamalamang na paliwanag ay nakaranas siya ng tinatawag na phantom pregnancy kung saan naniwala siyang buntis siya kahit na hindi naman talaga siya buntis.
Napansin ni Maria ang mga pagbabago sa katawan niya na maaring senyales ng maseryosong kondisyon. Pagkatapos ng kahihiyan ng wad na pagbubuntis, umalis si Felipe sa Inglaterra papuntang Flanders para pamunuan ang kanyang hukbo laban sa Pransya. Mula noon, bira na siyang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Na magsimulang isuko ni Carlos Ikalima ang kanyang mga nasasakupan, mas natuon ang pansin ni Felipe sa Espanya at sa Low Countries. Mabilis na naglaho ang anumang personal na ugnayan sa kanila. Para kay Felipe, ang kasal ay usaping pampulitika upang hilayin ang Inglaterra sa ilalim ng Espanya at maibalik ang pamumunong Katoliko matapos ang mga kaguluhan noong paghahari ni Eduardo ika-6. Ngunit para kay Maria, ito ay isang bagay na mas personal pa. Tapat siya sa asawa at hinahangad ang mapagmahal na buhay pamilya na hindi niya naranasan noong kabataan. Napansin ng isang kapanahon na labis ang pagmamahal niya kay Felipe, isang debosyon na masakit na hindi kailanman nasuklian. Pagsapit ng Mayo, 1558 ng hina at lalong nagkasakit si Maria. Palagi siya nagdurusa sa matinding sakit, posibleng dahil sa ovarian cysts o cancer sa matris at lumalala pa ang lagay niya. Noong Nobyembre 17, 1558 sa palasyo ng San Santiago, pumanaw si Maria sa edad na 42, hindi natupad ang kanyang pagnanais magkaroon ng tagapagmana at ng isang pangmatagalang pagsasama. Malayo sa Brussels, natanggap ni Felipe ang balita. Sinulatan niya ang kapatid na si Juana ng Austria at sinabing nakadama siya ng katamtamang panghihinayang sa pagpanaw niya. Dahil walang anak sina Felipe at Maria, napunta ang trono kay Elizabeth, ang una na kapatid ni Maria sa ama, at agad niyang ibinalik ang Protestantismo bilang reliyon ng Estado. Kaya, ang plano na mapanatili ang Inglaterra sa Katolikong pananampalataya sa pamamagitan ng kasal ni Felipe kay Maria ay tuluyang nabigo. Gayunpaman, ayaw ni Felipe putulin ang ugnayan sa Inglaterra, kaya nag-alok siya ng kasal kay Elizabeth. Gayunpaman, nagpaliban siya sa pagsagot at sa panahong yon ay nalaman niyang si Felipe ay tumitingin din ng ibang mga pagpipilian. Ilang buwan bago nito, noong Setyembre 1558 namatay ang kanyang amang si Carlos Ikalima at iniwan sa kanya ang malawak na nasasakupan. Dahil dito, si Felipe Ikalawa ng Espanya ang naging pinakamakapangyarihang monarko sa mundo. Sa edad na 33, nasa tuktok siya ng kapangyarihan, ngunit nananatiling mahina ang kanyang dinastiya. Si Don Carlos, 13 taong gulang ang natitirang tagapagmana niya. Kaya naman, muling bumaling si Felipe sa pag-aasawa sa pagkakataong ito, hindi lang para sa alyansa, kundi para sa kaligtasan. Pangatlong beses nang ikinasal si Felipe matapos ang 7 buwan kay Elizabeth ng Valois. Ipinanganak siya noong Abril 1546 sa Chateau de Fontainebleau malapit sa Paris. Si Elizabeth ay anak ni Haring Enrique, ang ikalawa ng Pransya, at ng kanyang asawa, ang kinatatakutang si Catherine de Medici. Noong 1550, sinimulan ng ama ni Elizabeth ang negosasyon upang ipagkasundo siya sa batang hari na si Edward ang ika-6, na ang kasal ay magaganap pag siya'y nasa tamang edad. Ngunit gaya ng nakita natin kanina, namatay si Edward noong 1553 habang bata pa si Elizabeth. Karaniwan sa mga batang maharlika, si Elizabeth ay lumaki sa ilalim ng maingat na pangangasiwa ng isang gobernador at gobernesa at tumanggap ng mahusay na edukasyon. Bilang isang batang babae, inilarawan si Elizabeth bilang mahiyain at kimi at madalas na may pagkamangha sa kanyang ina, bagamat napansin din ng mga kapanahon ang kanyang kagandahan at alindog. Noong 1559, nagsimula ang negosasyon ng Espanya at Pransya para tapusin ang mahaba at mapait na mga digmaang Italyano mula 1494. Noong Abril ng taon na yon, nilagdaan ng kasunduan ng Cateau Cambrésis na nagdulot ng kapayapaan sa dalawang magkaribal na bansa. Kasama sa kasunduan ang pag-aayos ng kasal na Don Carlos at ng batang prinsesa ng Pransya. Sa biglaang pagbabago ng diplomasya, iniwan ang mga plano at si Elizabeth na mismo ang ipinakasal kay Philip na nagpatibay ng kapayapaan sa dalawang magkaribal na imperyo. Noong Hunyo 22, 1550, ikinasal sina Philip at Elizabeth sa pamamagitan ng kinatawan. Sa panahon ng kasalang kinatawan sa Pransya, 14 na taong gulang si Elizabeth, samantalang 32 naman si Philip. Gaganapin ang formal na seremonya sa Espanya sa susunod na tagsibol. Kabalintunaan na patay si Henry ang ikalawa sa aksidente sa Joust sa Paris, habang ipinagdiriwang ang kasunduang pangkapayapaan at kasal, 3 linggo lang matapos ang kasalang kinatawan. Kakaiba sa 4 na asawa ni Philip, si Elizabeth ay hindi niya pinsan, isang bihirang paglabag sa tradisyon ng Habsburg.
Naging mainit ang kanilang kasal at iniwasan pa niya ang pagkakaroon ng kirida sa loob ng ilang taon noong kalagitnaan ng dekada 60 ng 16 na siglo. Mahal ni Elizabeth ang asawa niya at natutuwa si Philip na pasayahin siya sa mga paligsahan. Sa korte, si Elizabeth ng Valois ay nakabuo ng malapit at tila magaan na samahan sa kanyang anak-anakan, si Don Carlos, ang prinsipe na siya sa nang orihinal na pakakasalan niya. Habang lalong nagiging pabago-bago ang ugali ni Carlos, lalo naman siyang naging mabait kay Elizabeth na sinuklian nito ng pasensya at dignidad. May mga problema rin sa ibang bahagi ng buhay ni Elizabeth. Nagkaroon siya ng mahirap na kasaysayan ng panganganak na kinabibilangan ng isang patay na sanggol noong huling bahagi ng 1500 at 60 nang siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Pagkalipas ng 4 na taon, nakunan siya ng kambal na babae. Noong 1566 nanganak siya kay Isabella Clara Eugenia at labis na nagalak ang mag-asawa sa pagsilang ng isang malusog na anak na babae. Sinundan siya ng isa pang malusog na anak, si Catalina Micaela. Pagkatapos, noong 3 ng Oktubre 1568, nanganak si Elizabeth ng isa pang anak na babae na pinangalan ng Joan. Nakakalungkot, namatay ang mag-ina nang ipanganak si Joan dahil sa komplikasyon ng panganganak. 22 taon lang si Elizabeth noon. Pagkatapos ng maagang pagkamatay ni Elizabeth, inalok ni Catherine de Medici kay Philip na nagdadalamhati ang kanyang nakababatang anak na si Margaret bilang asawa, ngunit tinanggihan ni Philip ang alok. Sa halip, muling bumaling siya sa sarili niyang pamilya. Kaunti na lang ang hinintay ni Philip bago niya pinakasalan ang ika-4 at huli niyang asawa. Ito ay si Ana ng Austria. Ipinanganak siya noong Nobyembre 2, 1549 sa Sigueles, malapit sa Valladolid, Espanya. Ang ama niya ay si Maximiliano Ikalawa na magiging emperador ng banal na Imperyong Romano at ang ina niya ay si Maria ng Austria. Ginugol ni Ana ang mga unang taon niya sa korte ng Espanya pero lumipat sa Vienna noong 4 na taong gulang, dun siya lumaki at nag-aral. Siya ang panganay sa 16 na magkakapatid at paborito ng kanyang ama. Dahil sa kanyang katayuan, nakatakda si Ana ng Austria na magkaroon ng makapangyarihang kasunduang pag-aasawa mula pagkabata. Sa huli, pinlano siyang ipakasal sa pinsang si Don Carlos, ang tanging nabubuhay na anak na lalaki ni Felipe at tagapagmana ng trono ng Espanya. Hindi lang magkalapit edad nila, magkatugma rin sila sa politika at personal na aspeto kahit magpinsang buo sila. Noong 1567, nagsimula nang magpakita si Don Carlos ng matinding kawalang tatag sa pag-iisip. Pagsapit ng unang mga taon ng kanyang 20, kilala na siya sa marahas na pagwawala, pabagubagong ugali at hindi mahulaan na kilos. Dahil nabahala, ipinailalim siya ni Felipe sa pagkakapiit. Ilang buwan lang ang lumipas, noong Hulyo 1568 patay na si Carlos. Ang biglaan niyang pagkamatay ay nagdulot ng mga usap-usapan ukol sa gutom, pagkalason at mas madidilim na lihim sa maharlikang korte ng Espanya. Sa puntong ito, buhay at maayos pa si Elizabeth, ngunit gaya ng nakita natin, namatay siya makalipas lamang ang ilang buwan. Dahil dito, naging desperado si Felipe Ikalawa. Nawala sa kanya ang tagapagmana at asawa niya. Kaya naman, gumawa si Felipe ng nakakagulat na panukala. Dahil hindi na pwedeng pakasalan ni Ana ang anak niya, baka siya na lang ang dapat pakasalan nito. Ang pagsasamang ito ay sumalungat sa kaugalian at tinutulan ni Papa Pio na ika-5 na labis na nasuklam sa pagsasamang ito. Hindi lang mas bata si Ana kay Felipe ng 23 taon, pamangkin pa niya ito. Ang kanyang lolo ay si Fernando ang una, tiyuhin ni Felipe, habang ang ina ni Ana ay si Maria, kapatid ni Felipe. Kaya si Felipe ay pinsan niya sa panig ng kanyang ama at tiyuhin naman niya sa panig ng kanyang ina. Pumayag ang ama ni Ana sa kasal, kaya sa edad na 20, ikinasal siya sa tiyuhin niyang 42 anyos sa pamamagitan ng kinatawan noong Mayo 1570 habang nasa Vienna siya. Dumating si Ana sa Espanya noong 3 ng Oktubre 1570 at mabilis na nakaangkop sa buhay sa korte nang may nakakagulat na kadalian. Matalino at masayahin, pinagaan niya ang formalidad ng korte ng Espanya at naging pinakamamahal na asawa ni Felipe. Napansin ng mga diplomat ang pagiging tapat ni Haring Felipe kay Ana, araw-araw niyang dinadalaw ang silid ni Ana at dahil magkahawig ang kanilang ugali, nabuo ang isang malapit at mapagmahal na ugnayan. Nagdalang tao siya at noong Disyembre 1571 ay nanganak ng lalaking anak, ngunit namatay ito sa disentrya noong 1578.
Isa pang anak na lalaki si Carlos ay namatay ilang linggo bago ang kanyang ikalawang kaarawan noong 1500 at 75 bago isinilang ang dalawa pang anak na lalaki, sina Diego Felix at Felipe, noong 1575 at 1578. Sa wakas, noong 1580 ng anak, si Ana ng kanilang nag-iisang anak na babae, si Maria. Noong taon ding yon, nagkaroon ng krisis sa dinastiya sa Portugal na nagbigay daan kay Philip na igiit ang karapatan niya sa trono. Habang sinisiguro ng puwersa ng Espanya ang korona, sumama si Ana sa maharlikang korte, ngunit di nagtagal ay nagkasakit siya ng malubha pagkarating niya. Noong ika-26 ng Oktubre, 1580, sa Badajoz, pumanaw siya ilang araw bago ang kanyang ika-31 kaarawan. Ngayon, 53 taong gulang na si Felipe at nasa tugatog ng kapangyarihan, ngunit ano ang mangyayari sa kanya at sa imperyong itinayo niya? Pagkamatay ng ika-4 na asawa, inisip ni Philip na tapos na ang tungkulin niyang magbigay ng tagapagmana. Pinili niyang hindi na muling mag-asawa, ipinalit ang abalang buhay sa korte sa tahimik na mga bulwagan ng bato ng El Escorial. Ginugol niya ang huling mga taon bilang parang monghe, abala sa papeles ng kanyang malaking imperyo. Mula sa kanyang mesa, inilunsad niya ang armadang Espanyol at sumabak sa mga digmaang panrelihiyon sa Europa, patuloy na nagtrabaho hanggang lumala ang kanyang kalusugan. Nag-iisang sang-anak na lalaki ni Felipe na nabuhay ay si Carlos, anak ni Maria Manuela, na may problema sa pag-iisip at namatay noong 1568. Wala silang naging anak ni Maria, ngunit ang mga anak ng dalawa niyang huling asawa ang magpapatuloy ng kanilang angkan. Ang una niyang anak na babae na nabuhay mula sa kanyang ikatlong asawa na si Elisabetta ng Valois ay si Isabella Clara Eugenia. Plano niyang ipakasal siya sa pinsan ni Isabella na si Rudolf Ikalawa mula sa sangay ng pamilya sa Austria. Hindi natuloy ang kasalan dahil binata pa rin si Rudolf. Sa halip, napangasawa ni Isabella ang pinsan niyang si Archduke Albert mula Austria. Pinamunuan nila ang Spanish Netherlands na nakasentro sa kasalukuyang Belgium mula 1500 at 98 hanggang sa pagkamatay ni Albert noong 1621. Siya ang pinakamatagal na nabuhay sa mga anak mula sa mga kasal ni Philip at nabuhay hanggang 1600 at 33 namatay sa edad na 67 kahit wala siyang naging anak. Ang isa pa niyang nabuhay na anak na babae sa kasal na yon ay si Catalina Micaela. Nagpakasal siya kay Charles Emmanuel, ang unang Duke ng Savoy noong 1585. Sumunod ang 12 taon kung saan siya ay halos palaging buntis. Halos lahat ng kanyang anak ay nabuhay hanggang pagtanda, ngunit namatay siya noong 1597 sa panganganak ng kanyang ika-10 anak sa edad na 30. Tulad ng nakita natin, ilan sa mga anak na lalaki ni Felipe mula sa huling kasal niya kay Ana ay naunang namatay kaysa sa kanila. Nagpatuloy ang ganitong kalakaran matapos ang kanyang pagkamatay. Namatay si Diego noong 1582 at sumunod namatay si Maria noong sumunod na taon. Ibig sabihin nito, sa pagtatapos ng 4 na kasal, lahat ng pag-asa ni Philip para sa isang maayos na paghalili sa trono ay nakasalalay na lamang sa kanyang bunsong anak at nag-iisang natitirang anak na lalaki, si Prinsipe Philip. Maaring magmana kay Haring Philip ang isa niyang anak na babae, ngunit nais niyang iwasan ang krisis na dulot ng pag-akyat ng lola niya bilang reyna noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Sa kabutihang palad, buhay si Prinsipe Philip. Sa huling taon niya, simple ang buhay ni Haring Philip, ngunit nanatili siyang pinakamakapangyarihang tao sa mundo hanggang wakas. Noong Setyembre 13, 1578 sa dakilang palasyo ng monasteryo ng El Escorial, namatay si Philip Ikalawa ng Espanya matapos ang matagal at napakasakit na karamdaman, malamang ay kanser. 71 taong gulang siya. Pinalitan siya ng kanyang 20 taong gulang na anak na si Felipe Ikatlo na nagmana ng malawak na imperyong sumasaklaw sa maraming kontinente, makapangyarihan, ngunit labis na nabibigatan ng utang at digmaan. Maghahari siya hanggang 1600 at 21 at ang kanyang anak at apo ay humawak ng trono hanggang 1700 bilang Haring Felipe Ika-4 at Haring Carlos Ikalawa. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol sa mga asawa ni Haring Philip Sagode ng Espanya. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Mas mahaba ang video na ito. I-comment ninyo sa ibaba kung ano ang palagay ninyo sa video at sa format ng mga asawa at anak na babae ng mga pinuno o mahahalagang tao sa kasaysayan. Ipaalam ninyo sa akin kung gusto ninyo pa ng mga ganitong video sa mga komento sa ibaba. Kung may suhestyon pa kayo, sabihin lang at sana nakasubscribe at naka-on ang notifications para ma-update agad kayo sa aking mga video. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!